Kaugnay pa rin ang puna ng CHR sa ulat ng Senado ukol sa engkwentro sa Mamasapano. Makakausap naman natin si Senator Chis Escudero. Magandang tanghali po, Senator Escudero. Si Rafi Tima po ito at live po kayo sa Balitang Hali. Rafi, magandang tanghali sa ating listeners at tagapakinig. Magandang tanghali po. Opo. Senator, ano po reaction nyo sa puna ng CHR na emosyon daw yung pinagbatayan ng resulta ng Senate report, Senator? Binasi po namin yun sa ebidensyang pinresenta sa amin, testimonial at documentary evidence. I think it's unfair for Chairperson Rosales to say that. May report po silang sarili na ginawa at hindi porkit magkaiba yung finding ay kinakailangan mali na yung isa. Tingnan sana ni Chairperson Rosales ang definisyon ng massacre sa dictionary at tingnan din po sana niya ang mga sinabit na dokumento sa Senado. 34 out of 44. Close range binarel at sa ulo lahat ang tama. Halos hindi mo na nga makilala yung itsura ng ating SAP 44 na tinamahan sa ulo. Ayon sa testigo, naubusan ng bala, sumuko na ang ilan at sugatan ng ilan bago pininis, o tinapos o kinitil yung buhay nila. Kung hindi massacre yon, hindi ko po alam kung anong dapat itawag doon. At nais ko rin itanong sa CHR, Chairperson Rosales, ang pulis ba at ang militar, wala po ba silang human rights? Wala po ba silang karapatang pantao? Ang civilian lang po ba ang dapat na minamassacre o pwedeng i-massacre? Sang-ayon sa saligang batas, bawat tao, pulisman, sundalo o civilian, ginagarantihan yung kanilang right to life o karapatang mabuhay. Senator, nagulat ho ba kayo na ganito yung naging resulta ng CHR? Kasi alam naman natin kapag human rights ang pinag-uusapan, ay critical ang CHR sa mga ganitong usapin. Nagulat ho ba kayo sa inilabas nilang resulta ng kanilang investigasyon? Hindi ko pa nababasa yung kanilang investigasyon. Napakinggan ko pa lamang yung komentaryo ni Chairperson Rosales Rafi. Pero para sa akin, alam mo, sabi niya, 18 daw yung namatay na MILF. Hinihingi po namin sa MILF yun. Yung report nila, hinihingi po namin. Pero hanggang ngayon, hindi pa po binibigay sa amin. Mabuti pa siguro si Chairperson Rosales, nabigyan siguro siya ng kopya. Hindi po namin alam yung pagkakakilanlan, yung mga pangalan. Nung 18 yun, kung talaga nga ba at kung sino-sino yun. Kaya hindi po namin maaaring maisama sa report yun dahil hindi naman po nag-cooperate ang MILF sa pagbigay sa amin ng impormasyon yan. Senator, matanong ko na rin po kayo kasi nagsalita po ulit ang spokesperson o ng chairman ng MLF Peace Panel na si Ginoong Iqbal na hindi raw nila talaga tatanggapin ang isang watered down, quote-unquote, na BBL. Ano pong reaction niyo rito, Senator? Nabasa ko sa dyaryo, sabi rin niya, we are dictating daw to the MILF. We are not dictating, Rafi. We are simply legislating. Sana pinaliwanag ng OPAP at GRP sa MILF na nung kausap nila ang OPAP at GRP at nakikipagkasundo sila at nag-negotiate sila, hindi naman po kami bahagi nun. At hindi naman po pwedeng sabihin ng OPAP at GRP sa amin kung ano yung binigay namin sa'yo, yan na rin yung eksaktong aprobahan nyo. Wala naman siguro, Rafi, kahit na doktor pa si Dr. Ferrer. Wala naman sigurong isang tao nagmamayari ng lahat ng talento, galing, dunong at magandang intensyon sa mundo para sabihin yung ginawa nila at sinulat nilang BBL ay perpekto at hindi na pwedeng baguhin, na hindi na pwedeng yan ng mga amendments o panukalang pagbabago. Hindi naman po sa nakaukit sa bato. Trabaho nila, ipaliwanag sa kanilang counterparts sa MILF na ito ang proseso at ito ang dapat na paunawa at patanggap nila kung may pagbabago mang gagawin. Ito'y hindi para i-water down o bawasan o paliitin o pahinain yung BBL. Ito'y para tiyakin na tatalima sa konstitusyon at saligang batas ang anumang batas o BBL na ipapasa namin. Okay. Sige po, maraming salamat po sa inyong oras. Senator Chis Escudero, magandang tanghali po sa inyo.